Matatagpuan ang Rojas City sa hilagang kanlurang bahagi ng Panay Island. Ito ang capital city ng probinsya ng Capiz. Dahil usapang seafoods na rin, una sa ating listahan, isa sa mga ipinagmamalaking seashell ng syudad. Kilala ang probinsya ng Capiz bilang seafood capital of the Philippines dahil sa dami ng mga lamang dagat na makukuha sa mayaman nitong baybaying dagat. At iba't ibang uri ng shellfish ang makikita dito. Meron silang sinasabi na isang uri ng shell na kung tawagin daw ay kagaykay. Dito raw yun matatagpuan. Pero ano kaya itong ginagawa ni Kuya dito? Para siyang nag-aararo sa buhangin? Lapitan natin. Ano gagawin? Ito, try kayo ng ganito. Parang kakalay-kayin mo yung buhangin para makuha mo yung kagaykay. Para lumabas siya. Wala naman ako nakita. Ito pong gagamitin, Kuya. Kailangan ilalagay ito sa Baywang, ma'am. baywang. Bakit po may tali pa dito? Ito yung yung ginagamit para paghila ng ganito. Hihilahin ko. Tapos po, Ganito lang. Ito, tayo lang. Tayo. Dapat nakatayo. Dito. Ganyan. Tapos, medyo ba? kailangan mas kailangan mas malalim. Hindi na tayo, hindi na masyado na. Kailangan malalim pala. Hindi, ganito lang. Dito lang. Ganito lang? Ganyan lang, ganito lang. Para nakatayo lang. Nakatayo lang. Ganyan lang. Tapos, aabangan ko. Pag mayroon, tutunog naman yan. Tutunog ang alin? Yung kakaykay. Saan tutunog? Kaya malaman mo pag parang may ingay. Maingay? Tutunog Parang wala naman ako naririnig. Kailangan ba mabagal o bilisan? Pwede rin mabilis. Baka may mamiss na ako. Wala ako nakuha. Simple lang gawin pero hindi pala madali. Hindi pala madadaan sa paspasa ng pangunguha ng kagaykay. Wala bang mas madaling paraan? Araw-araw namin kinukuha ng ito. Araw-araw kayo nakakakuha? Araw-araw. Gano'ng karami? Kasi may Wow, talaga? Kasi yung lumalabas sila. Pag malaki ang alon, lumalabas sila. Makakuha pa kaya ako ng kagaykay? Atin na ba? Yun nga May narinig na ako Ayun! Ay, wow! Ang ganda naman ito! Napakakinis! Wow! Kakaiba to Hindi ko narinig masyado yun Oy! Yun! Ay, hindi! Mali! May malaki! O yun! Teka! Tumalbog! Yahoo! Yung pala yun! Tumatalbog pala siya! Sa wakas, may nakuha na rin ako. Tumatalbog! Dalawa nakuha ko. So buong araw nyo to ginagawa, Kuya? Oo. Pag may tubig na, ma'am, ito na kami. Pag inabot na kami ng tubig. So buong araw itong ginagawa ng mga mangingisda dito. Usually ginagawa nila ito kapag malakas yung alon, hindi sila makapaglayag. Naghahanap na lang sila ng kagaykay dito sa buhangin. Medyo challenging lang talaga kasi kailangan mong suyurin yung buong dalampasigan para lang makakuha ka. Eto nga tagal na naming nagkakalaykay dito pero iilan pa lang yung nakukuha namin. Bawat kilo daw ng kagaykay ay nabibenta nila ng 100 pesos. Marami pa tayong kakalaykayin. Ay! May nakuha ako maliit.
Isa ito dun sa mga traditional fishing methods dito sa Rojas City sa Capiz. So bilib ka rin naman dun sa mga mangingisda dito kasi napakasipag talaga nila at napakatyaga nila. Dahil traditional pa rin yung ginagamit nilang paraan ng pangunguha ng pagkain, napapanatili yung ganda ng kanilang kalikasan kasi hindi sila gumagamit ng mga illegal na methods. Kaya dito sa Capiz, kailangan lang tiyaga. Tsaga lang. Meron pa! Pag may tiyaga, may kagaykay. Yeah! Ito, maliit. Ayan, may maliit! Oh my God. Mabibenta ba yan kahit Baby. maliit? Dati Baby. ma'am, binibili ito. Ngayon, ano na, Ito rin sa akin, baby, oh. ibang presyo nito eh. 50, kaya 30. Okay. Ang ganda. Makinis. Ang haba nung oras na ginugol namin para lang kumuha ng mga kagaykay. Iisipin ninyo parang ang hirap ng trabaho ng mga taga-Capiz, ano? Dahil talagang kailangan mo magtiyaga para lang makakuha ng iilang piraso nito. Pero yun din naman yung nakakabilib sa mga taga Rojas City. Talagang willing silang magtiyaga. At yung kanilang paraan ng pagkuha ng hindi nakakasira ng kalikasan, yun din ang dahilan kung bakit araw-araw may nakukuha silang biyaya. Oh, luto na natin to. Ito yung nakuha nating mga kagaykay. Napakahirap nitong kunin, pero napakasarap daw. At kasama ko ngayon dito si Sir Bong. Magluluto po kami ng mutya ng baybay. Mutya ng baybay? Yes, ma'am. Actually, that's a kind of soup Yes dito po. sa Capiz. Yes po. Para siyang seafood chowder. Ito yung kagaykay. Yes po, yun po yung hilaw. Binoil na po natin para mas mapabilis po ang ating luto. Yes So po. ganito yung itsura Yes niya. po, ma'am. Bubuka po siya, ma'am. Bubuka siyang ganyan, parang Yes po. halaan. Yes po. Pero mas masarap siguro sa Yes, halaan. ma'am. Mas manamis-namis po yung kanyang Talaga, lasa. patikim ng isa ha. Sige po. Baka maubos ko. Sige po, chef. Sige, umpisa na po tayo, ma'am. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Ako Sige dito, po. kakain-kain lang ako. Ay, oh, Ito pang sarap. saute po natin. Wala pang timpla yan, ma'am, ha? Wala pang timpla. Oo, mamaya po mas masarap yan. Ang sarap. Baka wala siyang mga buha-buhangin. ano? Wala po, malinis po yan, ma'am. Malinis na malinis, ano? Butter ka agad, pampasarap. Unang maglalagay ng butter, igigisa ang sibuyas. Sutay lang natin. Caramelize lang natin yung onion. Bakit mutya ng baybay? Yung chef po namin kasi dati, ma'am, yung talagang pinaka-head chef namin is sumali siya ng isang kompetisyon tapos naisipan niyang gumawa ng isang menu na talagang yung nakapangalan po dito sa ano. Kasi yung baybay, yung... Ito po yung barangay baybay, ma'am. Oo, yung baybay, kilala siya para dito sa kanyang parang baywalk. Yes, at dito po yan nakukuha yung mga kagaykay na yan, Lahat ma'am. ito nakukuha sa Kagaykay, baybaying ma'am. dagat. Yung kagaykay po, ma'am. Correct. Ilalagay na rin ang pusit, hipon at saka titimplahan ng white wine. Kunti lang. Sunod na ilalagay ang harina para lumapot ang sabaw. At saka idaragdag ang kagaykay. Then, add lang po tayo, salt and pepper lang, ma'am. Huling ilalagay ang fresh milk at all-purpose cream. Mga 3 teaspoon lang po. Ganun lang kakunti. Kunti lang, ma'am. Yes, ano po. Yung dry. Hintayin lamang itong kumulo. Pagkatapos ng ilang minuto, eto na ang ating mutya ng baybay with kagaykay. Tikman na natin. Tikman natin. Tikman ko muna yung sabaw. Super creamy. Good. Kahit yung mismong kagaykay, wala siyang aftertaste. It's good.